Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes. Ngayon pong Agosto 20 na po, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkada ang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Pagdedeklara ng dengue outbreak sa buong bansa, pinag-aaralan na ng Department of Health. Arangkada Balita. Sinibak na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kumpirmadong nakapuslit na palabas ng bansa. Arangkada Balita. Bilang ng mga apektadong lugar o mga lugar na apektado ng fog mula sa Bulkang Taal, umabot na sa 40 publiko pinag-iingat. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, may 80 katao patay sa pag-atake sa Sudan. Arangkada Balita. Sa sports, isa pang Pinoy Olympian gymnast nagsalita na sa issue ng dinner reception sa Malacanang. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, isa sa mga umano'y ng abuso sa anak ni Nino Mulak, kulong sa Senado. Arangkada Balita. At ang tabayanan maya-maya kung makakaabot sa viral na balita, kakaibang wedding souvenir. Alamin po natin maya-maya lang. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa MPila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po inyong mga makakasamang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa marangkada ng mga detalye ng mga balita, pinag-aaralan na ng Department of Health o DOH ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa buong bansa sa gitna ng patuloy na pagsirit ng kaso nito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, iniulat sa kanya ng Epidemiology Bureau ng kagawaran na nasa outbreak levels na ang dengue cases. Sa pinakuling datos ng kagawaran, umakyat na sa 33% ang mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara noong 2023. Una nang nagdeklara ng dengue outbreak ang ilang lugar sa bansa, kabilang na ang mga lalawigan ng Iloilo, Capiz, maging sa Ormoc City, Leyte. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, umakit na sa 5,000 ang naitalang kaso ng dengue sa Bukidnon magmula noong Enero ngayong taon. Ayon sa Provincial Health Office, mas mataas ito kumpara sa naitalang 4,000 kaso noong nakalipas na taon, habang hindi rin bababa sa 17 katao ang nasawi dahil nga sa dengue. Base naman sa datos pa rin ng Provincial Health Office, pinakamaraming kasong naitala sa mga lungsod ng Malay, Balay at Valencia na nakapagtala na rin ng tig-isang casualty.
Arangkada Balita! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakalabas na, naka-eskapo na ng bansa si dismissed Mamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa PAOK, batay sa immigration records ng kanilang foreign counterparts ay dumating si Guo sa Kuala Lumpur, Malaysia mula Denpasar, Indonesia noong July 18. Bumiyahe ang dating alkalde sa Singapore noong July 21 at saka nagtungo sa Batam, Indonesia sa pamamagitan ng ferry boat noong Linggo. Ipinaliwanag ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na nakaalis ng Pilipinas ang dating alkalde nang hindi dumaan sa immigration authorities. Bagaman nakalagayan niya ang pangalan ni Guo sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice, hindi naman naitala sa system ng BI at centralized database ang pag-alis nito. Una nang sinabi ni Senador Risa Ontiveros na posibleng hindi nakita sa CCTV footage sa anumang paliparan ng pag-alis ni dating Mayor Guo dahil tinulungan ito mismo ng mga taga-immigration o mga otoridad at idinaan sa hindi mahahagip ng CCTV. Arangkada Balita! Samantala, o sa kaugnay pa ring balita, kunestyon naman ni Senador Risa Ontiveros kung sino ang nagpahintulot na makalabas ng bansa itong si dismissed Mamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Senador Ontiveros, hindi makakaalis ng bansa si Guo kung walang tumulong dito ng mga opisyalis ng gobyerno. A, sino kaya? A, B, C, D, all of the above. Anya, posibleng law enforcement mismo Ayun. ang tumulong. Oo nga, meron ng lookout bulletin di ba? Ay bakit nakalabas? Tumulong dito na kinakailangan na siguro nila itong investigahan. Una nang binunyag ng mambabatas, kapunto pumutok no? Nawala na sa bansa ang dating alkalde kung saan June 28 ay nasa Singapore na ito at nakipagkita sa kanyang mga magulang na sina Li Wenyi at Guo Shanzong. Hindi na tayo Balita! kami hindi na ho kami nagugulat. Kumbaga, marami na ho mga ganyan po mga istorya na talagang yung istorya ho na hindi lang naman si Mayor Alice Guo. Diba? Mga dati pa, di ba? Mga dati pa. Si dismissed pa ba? Congressman Teves. Yun pa, 'di ba? Malapit lang din yun Hindi Asia na ho muna. yan bago, ika Southeast nga. Asia. Hindi na ho namin tinatanong kung sino, paano, at hindi na rin ho namin tinatanong kung saan. Uy! Ang tinatanong na lamang ho namin, magkano? Sa magkanong paraan? Magkano ang eskapo? Yun ang tanong. Oh. How much is that doggy in the window. Samantala, kaugnay pa rin nga ho niyan, iginiit ni Attorney Stephen David na nasa Pilipinas pa rin ang sinibak na alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Ito naman si attorney, kunwari pa. Ayon kay Attorney David, hindi niya alam kung saan nakuha. Bagay, may punto naman siya. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang iniuulat na impormasyon na nagsasabing lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia, si Guo noong July 18. Dagdag pa ng abogado na kahit ang Bureau of Immigration ay wala pang batayan kung nakalabas na nga ba ng bansa. Pero kanina binanggit na nga ho, mismong Bureau of Immigration na po ang umamin. At binigyang din pa ni David na wala siyang dahilan para hindi paniwalaan si Guo, lalo't wala pang matibay na ebidensyang magpapatunay na nasa Malaysia nga ang dismissed Mamban-Tarlac Mayor. Pero dapat maglabas ho siguro ng mga ebidensya na o yung documents, travel documents, video, kasi hindi nga nahagip na CCTV. Malay mo naman doon sa ibang CCTV, doon sa mga bansang tinutukoy, baka meron doon. Pwede naman siguro tayong humingi doon. Magre-request Pwede mag-request. Ang DOJ. Ayan. Baka nung sabihin kamukha lang. Alamin ho natin. Ay, nako! Oo, umaga-umaga, 12 minuto makalipas ang 5 ng umaga.
Punta ho tayo sa iba pang mga balita. Umabot na sa 40 lugar sa bansang apektado ng volcanic smog o VOG mula sa Taal Volcano na nakaapekto sa mga kalapit nitong lugar. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga apektadong lugar sa Batangas, ang bayan o mga bayan ng Laurel, Tuy, San Luis, Balayan, Lemery, Talisay, Agoncillo, Malvar, Santo Tomas at ang mga lungsod ng Calaca, Batangas, Tanawan at Lipa. Namataan din ng volcanic smog sa lungsod ng Tagaytay, Alfonso, Magallanes, Silang, Amadeo at Dasmariñas sa Cavite. Samantala, apektado rin ng smog ang ilang bayan at lungsod sa Laguna. Muli namang nagpaalala ang NDRRMC sa mga residente ng apektadong lugar na limitahan ang exposure sa fog at magsuot ng N95 face mask para sa kanilang proteksyon. Arangkada Balita! Nagbabala naman ang Department of Health o DOH sa mga residente malapit sa Bulkang Taal, bunsod ang patuloy na pagbubuga nito ng smog. Masama ayon sa DOH sa kalusugan ang usok o VOG na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Ipinaalala naman ang kagawaran sa publiko na magsuot ng face mask, maigi daw N95 ang gamitin, lalo't mataas ang smog sa paligid dahil sa iba't ibang air contaminants nito. Babala rin ang kagawaran na kinakailangan maging alerto ang publiko sa lagay ng Bulkang Taal dahil ligtas ang pamilyang alerto sa anumang banta ng kalamidad. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, naku, delikado yung kahapon, di ba, yung nai-report natin sa Muntinlupa, umabot na, no? At hindi malayong, kaya nga mag-ingat po tayong lahat, ano? Hindi malayong maapektuhan din. Pero halo-halo raw yung kahapon dun dito sa Metro Manila. Ay, oo. Iba-ibang, kumbaga sabi ng FEBOX, maaring yun ay dulot din ng polusyon. Oo. Kaya nga may report yung ating weatherman, si Daryl Justin. Pero kahit diba, ano pa man, sa level ng, kahit ano pa mang smog yan, doon kung ano mang galing yan sa volcanic smog or kung ano man, delikado pa rin delikado yan. pa rin yun. Masama pa rin yun. Anyway, kaugnay niyan, suspendido nga po ngayong araw ang face-to-face classes sa buong lalawigan ng Batangas at Laguna. Bagamat dito sa Metro Manila, ang ginawa nila, like dito sa Maynila, ay online na muna. Imbis na face-to-face, online na muna. Sa modular. Yes, online. para mapangalagaan din yung mga estudyante, no? At yung mga guro na rin. Dahil sa volcanic smog nga o VOG mula dito sa Bulkang Taal. So walang pasok ho today. Pati kahapon din, sa buong lalawigan ng Batangas at Laguna. Nagkansela naman ang klase sa lahat ng andas ang Cavite City at mga lokal na pamahalaan ng Alfonso, Amadeo, Bacoor, Dasmariñas, so halos Cavite na rin, buong Cavite na. General Trias, Imos, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario, Ternate at 13 Martires. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang mga munisipalidad sa Rizal, Quezon Province at Occidental Mindoro. Ayon sa PBOX, nananatili pa rin sa abnormal condition ng bulkan kaya nakataas pa rin ito sa Alert Level 1. Arangkada Balita! Samantala, pinapayagan na ng Department of Education ang mga paaralang apektado ng VOG sa Calabarzon at Metro Manila na magsuspende ng klase kahit wala pang anunsyo mula sa LGU. Pinapaubaya na po ng DepEd sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagbubuga ng Bulkang Taal ng volcanic sulfur dioxide na nagdulot ng VOG sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Para naman matiyak na hindi maapektuhan ang pagkatuto ng mga estudyante, pinapayuhan ng kagawaran ng mga paaralan na magpatupad muna, yun na nga, ng modular o online learning. Sa anunsyo ng DepEd, nakadepende rin ang pag-alis sa suspension kung ligtas na para sa mga estudyante at guro ang pagbalik o bumalik sa mga eskwelahan. Arangkada Balita!
Nilinaw naman ng PVOX na wala pang katiyakan kung nagmula nga sa Taal Volcano sa Batangas ang smog na bumabalot sa ilang bahagi ng Metro Manila. At yung binabanggit kanina ni partner Drew magunit ang inahig nga po ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon na nakaabot na sa kanilang lugar ang smog mula sa nasabing bulkan. Gayunman ipinaliwanag ni PVOX Director Teresito Bacolcol na sa bahagi lamang ng Batangas, concentrated ang volcanic smog o VOG mula Taal. Kailangan pa anyang kumpirmahin sa Pag-asa kung nakaabot na ito sa Kalakang, Maynila, lalo't maaring may ibang dahilan ng smog gaya nga ng polusyon sa hangin. Ang ang na-confirm lang po namin is sa may Batangas area. Okay. So we still have to confirm that with other sources, and then according to Pag-asa kasi nagkaroon ng higher pressure sa upper atmosphere kaya hindi po makaangat. Siguro yung mga pollutants natin hindi makaangat. Pero again, we still have to confirm that one. Yan po naman ang tinig ni PVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras na 18 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang pag-uulat bot sa labas ng impila. Update po sa pag-eskapo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, Patrol 45 Raul Espera sa detalye. Naniniwala ang Bureau of Immigration na hindi dumaan sa paliparan o sa anumang pantalan at anumang immigration na counter si suspended Mayor Alice Go. Ito ay matapos na i-announce ni Senator Risa Hontiveros na nakalabas na nga ng bansa at hindi na-detect ng Bureau of Immigration. Sa pinalabas na press release ni Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, sinabi nito na wala pa rin ang pangalan ni Alice Go sa database database ng Bureau of Immigration, kung kaya't naniniwala sila na dumaan ito sa illegal na pamamaraan at hindi nakarecord ang kanyang pag-alis sa bansa patungo ng Malaysia. Gayunpaman, ang Bureau of Immigration sa kautusan ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ay nagsasagawa ng investigasyon at koordinasyon sa kanilang mga counterpart upang malaman ang pinakahuling lugar o bansa na tinutuluyan ng suspended mayor na si Alice Go. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! So ano na, Ate Juday, sampal ho ito sa ating Bureau of Immigration at sa DOJ kung talagang ang nakalabas ng bansa si dati o dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. May nagtatanong din sa atin. Kasi nung nalaman niya, totoo ba na nakapuslit na palabas ng bansa si Mayor Go? Sabi ko, oo, confirmed. Sabi kasi ng, yung report ni Ate Selly, no? At saka nung pagko-confirm nga ni Senator Hontiveros. Yes, oo. Sabi niya, hala, di baka si Kibuloy din daw ay nakalabas na rin. Ayan, yan po. Sabi ko, hindi natin alam pa yan. Yan po ang mga tinututukan, inaalam po natin ang bawat anggulo po ng mga balita. Kung paano, saan dumaan, ito pong si Mayor Go, sino-sino. May minute pa yung yung kanyang pamilya. Sino-sino, maging yung kanyang abogado, si Attorney Stephen David, na naniniwala pa rin na siya ay nandito. So, ano ho ang katotohanan sa likod ng pag-iskapo? Yan, aabangan ho natin. Ito po, merong wanted sila. Di ba? Actually, pinag-uusapan yan ng DILG, Department of Justice. Di ba? So, actually, inano na nga kumbaga, ng ilang senador, pinuna na ng ilang senador, anong ginagawa nyo dyan? Diba? PNP. Sa PNP, diba? Sabi PNP, baka NBI, so kung ito talaga, kung kumpirmadong nakalabas talaga ng bansa, talagang napakalaki po ng problema po natin pagdating po sa ganyan po.
napakaluwag, ika nga. Uy, bakit ganun? May nag-message din sa atin. Sabi niya, bakit naman ganun? Sabi niya, pag kami lalabas ng bansa, nanapan kami ng yearbook. At saka doon, ibang papeles. Bakit doon si Mayor Go nakalabas na agad ng bansa? Ano ba gamit ni Mayor Go? Ano bang gamit niyang sasakyan? Oo nga. Kung hindi sa eroplano. Ay, ano pa? Kung hindi barko, kundi sa dagat, kung hindi sa tren, baka naman submarine. Uy! Wala lang. Nakakaloka. Ano lang mo natin. Napapag-isip-isip produkto lang. lamang po yan ng malikot po ng isip. Baka lang naman. Sabi naman ni Attorney David, imahinasyon lang yan. Uy, baka pwede natin ma-interview si Attorney. Well, sabi mo, Attorney, di ba na-interview yan si Ron? wala pong imposible kapag mayroon kang malaking halaga ng pera. Walang imposible Wala. sa salapi. Wala pong imposible. Nako, mga kaibigan, sa oras alas 5:23 ng umaga, punta naman tayo sa report ng ating Metro Patrol reporters. O ito, 105,000. Hindi, halaga po yan ng shabu. Nasamsam sa isang drug suspect dyan sa Navotas. Alamin natin ang bapang detalye sa ulat na ito ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning po. Naka-aresto ang Navotas City Police Station ng isang drug suspect sa lungsod makaraan ng kinasang buy-bust operation ng Station Drugs Enforcement Unit ng NCPS. Sa ulat kay Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez, alas 9:02 ng gabi nang maaresto ang suspect sa Langray Street, Barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas City sa isang buy-bust operation sa implementasyon ng SACLEO o ang Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa koordinasyon sa PDEA. Kinilala ni Colonel Cortez ang suspect na si alias J.R. Cuba, residente ng Navotas City. Nakumpiska naman sa buy-bust ang halagang 105,000 pesos na halaga ng shabu, makaraang makabili ang posherbayan ng droga sa suspect. Sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Ako, si Metro Patrol Beth Samson, para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! May pa rin sa police report, tanggap tayo ng isa pang pag-uulat naman mula kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Manong! Yes, kasamang Drew. Himas rehas ngayon ang isang lalaki matapos ang ikinasang drug buy-bust operation sa Purok 7, Barangay Sensasyon, Santiago City, Isabela. Kinilala ang suspect na si alias JR, 32 years old, walang asawa, residente ng Purok 4, Barangay Wigan, Cordon, Isabela. Nakumpiska sa suspect ang 3 piraso na heat-sealed transfer plastic sachet na naglalaman ng ilang shabu, buy-bust money, cellphone at motorsiklo. Dinala ang suspect sa impilan ng Santiago City Police Station 4 para sa kulang dokumentasyon. Samantala, maharap si alias JR sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pag impilang may tunulakan, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang ilan pa sa mga malalaki at mainit na mga balita. Dito pa rin yan sa Arangkada Balita, Tuesday edition. Makalipas naman po ng ilang paalalatang oras. Good morning, Ma'am Maggie Laksmana. Ang oras po, alas 5:26 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, tayo na sa ikalawang sigwada na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng isa pang pagulat buhat sa probinsya. Update po sa dengue, kaso po ng dengue dyan sa Laguna mula kay Armand Gambe. Idineklara kahapon ng Pamalambayan ng Calauan, Laguna ang State of Public Health Emergency dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga may sakit na dengue. Base sa tala ng Municipal Health Office ng Calauan, Laguna, mayroon na 173 kaso ng dengue. 33 dito ang aktibo at isa na ang naitalang nasawi. Agad naman kumilos ang Rural Health Office ng nasabing bayan para maabisuhan ang lahat ng barangay na maglinis ng kapaligiran, ganun din ang pagsasagawa ng misting operation sa mga apektadong lugar. Bukod sa Calauan, Laguna, may mga naitala na rin kaso ng dengue sa mga bayan sa ika-4 at ika-3 distrito ng nasabing lalawigan.
Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila May Todo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, kinumpirma ng Department of Health o DOH na mayroon ng panibagong kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. Ayon sa DOH, isang 33 anyos na lalaking Pilipino ang kumpirmadong tinamaan ng nasabing sakit. Gayunman, wala itong travel history sa labas ng bansa pero mayroong nakasalamuha na galing sa ibayong dagat. Napatid na nakitaan din ng sintomas ang pasyente matapos ang 4 na araw ay nagkaroon ito ng mga rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa lukuyan na nagsasagawa ng contact tracing ang kagawaran kaugnay sa nasabing kaso. Arangkada Balita! Sa ibang balita, ilalarga na ng Department of Agriculture ngayong araw na ito ang 10,000 doses na bakuna kontra African Swine Fever sa Batangas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, ilalatag nila sa ilang bayan sa Batangas, partikular dito sa Lobo, ang mga rules of engagement sa pagbabakuna. Alinsunod naman ito sa controlled vaccination ng FDA na kinakailangan sundin ng DA ang proseso nito. Kabilang na ang bayan o sa mga bayang apektado ng ASF, ang Calatagan, Balayan, ito nga yung Lobo, San Jose at Quezon. Arangkada Balita! Pero bago magbakunahan, magsasagawa muna ng orientation ang Department of Agriculture o DA at magsasagawa rin po ng blood testing sa mga baboy sa Batangas upang matukoy ang mga isasalang sa vaccination kontra African Swine Fever o ASF. Paraan ito upang malaman kung aling mga baboy ang walang ASF at maaaring bakunahan upang makita kung magiging epektibo ito pong ASF vaccine. Ayon kay DAS spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, wala mo nang magaganap na bakunahan bukas o ngayong araw dahil hihintayin muna ang magiging resulta ng blood testing sa loob ng hanggang 2 araw bago simulan. Niyayag naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na voluntaryo ang pagbabakuna at hindi pipilitin kung ayaw ng mga hog raisers o magbababoy na pabakunahan ang kanilang mga alaga. Matatandang kumalat ang African Swine Fever sa ilang bayan sa Batangas itong mga nakalipas na linggo. Arangkada Balita! Samantala, kamot ulo na naman sa mga motorista dahil kasado ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw na ito matapos ng sunod-sunod na rollback nitong mga nakalipas na linggo. Magtataas po ng piso ang presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene habang piso hanggang piso at 20 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Magiging epektibo ang price hike mamayang, ilang minuto na lang, mamayang 6:00 ng umaga. Kaya kung pwede pa kayong makahabol, nakamonitor kayo ngayon, pumunta na kayo sa mga gasolinahan. Itinuturo pong dahilan ng DOE o Department of Energy ang lumalalang tensyon sa Middle East sa pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Arangkada Balita! Sinabak na sa ilang kalsada sa Metro Manila ang mga makabagong e-modern jeepneys na mula sa South Korea. Ito'y matapos ipresenta at ipakita ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa MMDA ang kagandahan ng mga makabagong modernized jeep sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa dating gobernador, nasa 1.2 million pesos lamang ang halaga ng kada unit, pero hanggang Disyembre lamang ang ibinigay na palugit para sa promo ng electric jeepney. Aabot anya sa 600 e-modern jeepney, electric nga ba ito? Aabot anya sa 600 e-modern jeepney ang pansamantalang ilalabas ng LCS Group para matulungan ang mga driver na makabiyahe. Kahit palugian niya ang gobernador, zero interest at wala anyang down payment ang alok niya sa mga tsuper at operator. Pero apela nito sa mga driver ay tumupad sa usapan pagdating sa pagbabayad. Yun naman. Suportado naman ng MMDA ang iprinisenta ni Manong Chavit, lalo't makatutulong ito sa kapaligiran. Well, magagawa lang namin 500 to 600 monthly. Pero mas marami kung may tutulong dito.
Like for example, gagawa ng mga ibang parte, yung chassis and everything, mas marami kayong magagawa. Electric nga, electric talaga. Ayan po, abangan ho natin ang pag-arangkada po niyang mga electric. Yung roll-out naman. Yung roll-out, ha? Kung makakasakay tayo doon sa, at gaano kabilis, yan pong mga e-jeepneys ho na yan ni Ayan, di ba? Parang ang ganda naman, ang sosyal. Kasya ba kami ni Ate Juday? Hoy, kasya tayo dyan. Kasya. Baka sabihin ni Manong Chabit, isama nyo buong angkan nyo. Oh, ano ka? Sino ka dyan? At yan po ay eksklusibo natin nakuha. Kahapon yan sa pamamagitan ng ating Patrol 38, the Jenny Flor Patrolya. Ako Ilocano, ako para sa Pilipino. Pero parang parang bitin yung pagsabi niyo. Ako yung Ilocano at ako'y para sa Pilipino. Alright. Sa oras po, naganap na alas 5:38 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng update. Alamin na po natin kung ano na po ang magiging susunod po na hakbang kaugnay po sa bakunahan kontra ASF. Sa kabilang linya po natin, si Department of Agriculture spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa Asek. Magandang medyo maulan ho na umaga ngayon pong Tuesday morning. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Hi, Drew and Juday. Good morning. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at naman. Good morning, Asek. Good morning po, Asek. Salamat Marami po, pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak. At kami po nagtatanungan dito off-air kung ito po bang bakuna sa ASF. So meron pa po kayong isasagawa pa pala na mga requisitos bago ilarga yung talaga tuluyang pagturo. Kasi inisip natin pag dumating yung bakuna, Asek, parang ituturok na lang. Tuturok agad. Hindi pala ganon, Asek? So ano ho ba? Observation period pa ba? May mga tipong ganun pa? Ano pa ho ba ang mga mangyayari? Ano pa ho bang isasagawa prior ho dito sa actual tuluyang vaccination? pagturok. Tama yun, Drew and Juday. Actually, papunta kami ngayon doon. Una muna, magkakaroon ng orientation doon sa mga nag-volunteer, magpa-participate dito sa tinatawag natin na controlled vaccination ng mga farms. So, after natin ng orientation, magkakaroon tayo ng pagkuha ng mga dugo doon sa mga farms. Inspectionin din yung mga farms. And then, pag nakuha ng dugo, of course, isasalang yan sa laboratory test. Dahil yung mga hihiwalay natin, yung mga nag-positive at negative, yung merong existing ASF, of course, hindi natin babakunahan yan. At ang babakunahan lang natin, yung mga sigurado tayo na walang ASF kasi imo-monitor yan jointly ng BAI at saka ng technical working group o technical advisory group na magsasabi kung mag-i-evaluate kung yung proseso na pinagdadaanan natin ay tama at yung mga pagbabakuna natin ay dapat ituloy o hindi. Depende doon sa magiging resulta dito sa mga natuturukan natin ng mga baboy. Linawin lamang natin kanina binabanggit mo, Asek, voluntary. Ibig sabihin, pwede akong tumanggi dito sa, kumbaga, meron bang ganon, Asek? Pwede mong hindi pa bakunahan, nasa sayo yun kung ayaw mo, gusto mo. Kung ayaw mo, hindi. Tama yun, Drew. Hindi natin ipipilit yung bakuna, of course, sa mga farms na ayaw nilang bakunahan yung kanilang mga alagang baboy. So, this is purely voluntary. Pero doon sa naging consultation natin last Friday sa Lipa and Saturday sa Chaong, Quezon, we're very happy to note na marami yung nag-signify intention nila to participate dito sa controlled vaccination na gagawin ng Bureau of Animal Industry. Oo. Asik, paano yun kung hindi sila nag-agree o ayaw nila? Tapos, di ba, baka delikado rin yung mga, diba? Yung kanilang mga alaga. Paano ba yun? Juday, ito kasing pagpapabakuna ay isa sa mga hakbangin natin, mga tools available sa atin para pigilan yung ASF. Of course, nandyan yung biosecurity ng mga farms. Yes. Isa yan sa mga pangunahing pangangailangan. Kasi part din ng pagpapabakuna natin, kailangan natin masigurado na maganda yung kanilang control.
Pangatlo dyan, yung tinatawag natin na border control na kung saan ay nagiging mas mahigpit tayo ngayon at marami tayong nahuli. In fact, 169 na baboy na yung ating nahuli na nag-positive sa ASF na gustong itawirin papunta ng norte, apat na trucks na yan. At of course, nadyan pa rin yung ating masigasig na repopulation program na gusto natin mas paramihin pa rin doon sa mga lugar na hindi masyadong tinatamaan itong African swine fever. So, yun. Alam naman nila kung gaano kabagsik itong ASF. Yes. Napakataas na mortality nito at in less than a week talagang ubos yung baboy nila sa farm pag hindi ito. At matagal na naman inaabangan ito ng ating mga mag-aalaga ng baboy kung gaano ka-importante ito. Bakuna na to. But at the same time, we need to ensure yung safety and efficacy nitong bakuna. Kaya medyo tumulong dahil kailangan sundin natin yung protocol, step-by-step na protocol. Kaya ngayon, nandun pa rin tayo sa tinatawag na controlled vaccination phase bago yung tinatawag na commercial. Opo. Asek? Medyo... Yes. Opo. Asek, naputol ho tayo doon. Ano po yun? Yung binabanggit ho ninyo? Yung controlled, ano po? Yan, Drew. Kasi nandito pa rin tayo sa phase. Kasi nga, we need to ensure yung safety and efficacy ng bakuna. Kaya, dumadaan tayo sa mabusising proseso. It is taking us, kumbaga, ito napakahabang panahon dahil gusto natin talaga masigurado ito. And we are still in the controlled vaccination stage prior to commercial rollout. Hindi ho ba ito makaka-apekto, Asek, dahil papasok na ang bare months? Alam naman natin, mataas ang demand sa pork products pagpasok ng bare months. Aasa na lamang ho ba tayo doon sa, of course, meron pa rin naman tayong importation, pero dito ho sa local hog industry ho natin, batid naman natin kapag ganitong August na, actually, every year natin ito ginagawa kapag maggaganito, papasok na ang bare months, talagang tumataas, humisipa po yung demand, yung konsumo sa pork products. Ano ho magiging konsekwensya ho nitong ASF outbreak po na ito at Asek? Drew, matagal na nating nilalabanan itong ASF during mga times before dahil wala pang bakuna. We're working lang doon sa biosecurity. At alongside that, meron tayong programa sa repopulation, yung INSPIRE program. At this year ay nag-allocate yan ng 2 billion pesos para tuloy-tuloy yung programa natin ng repopulation. While on the other hand, ay nakikipaglaban tayo sa ASF doon sa mga pagkakataon na pwede nating padamihin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga biik at mga inahin. Ngayon, puro inahin para lalong dumami. At kita natin sa mga official report ng PSA, bagamat merong ASF ay nananatiling resilient yung ating swine and poultry industry. At sila yung nagdadala ng sektor ng agrikultura sa ngayon sa pamamagitan ng pagkakaroon pa rin ng production despite these transboundary diseases. So, hindi naman, wala naman tayong dapat ikabahala dahil lalo na may bakuna pala, may bakuna na Asek. Yan ba mga bakuna na yan? Kailan pa masusundan pa? Kailan yung second batch? Kaya yung pagbabakuna gagawin na Asek? Itong buong 600,000 doses ay para sa controlled vaccination. At pag maging okay nga ito, ay yun, mag-start na tayo. Kasi as of to date, meron tayong 12.7 million population ng baboy sa buong bansa. At yan ay bumaba ng 9.9 million dahil sa ESF. At almost 1 million yan ay nasa Batangas province. Ang Calabarzon ay pangalawa sa pinakamalaki ang produksyon ng baboy, second to Central Luzon. And then we also have Central Visayas, and then Northern Mindanao at Region 12. Ito yung mga lugar na marami tayong alagang baboy. At yan ang ating gusto na proteksyonan. Kaya lahat ng efforts ay ginagawa natin. Kasama na nga itong ating 4 na main control points. Opo. Asek, last few questions. Wala bang kayo namomonitor? Wala bang... kasi last time, merong nahuli sa may Quezon City
Yung pala may ASF. Dito ho ba sa Metro Manila, wala ho bang kayong namomonitor na gano'n? Pero sana wag naman na. Wag namang makapasok dito lalo sa Metro Manila, ASEC. Drew, Juday, medyo naputol. Wala ho ba kayong namomonitor dito na mga, kumbaga, kaso po ng ASF? Kasi syempre, meron din, nagbabagsak din dito ng mga pork products, mga baboy, dito po sa Metro Manila. Drew and Juday, ito namang Metro Manila, wala naman tayo ditong alagang baboy. We are talagang consumer tayo ng mga karning baboy. Consumer talaga tayo dito. Doon nung nagkaroon ng unang pagputok ng ASF, may mga paunti-unti na backyard na nakita tayo dito sa Quezon City. Yung mga peripheries ng NCR, yan naman ay according sa ating mga local government code, ay supposed to be walang mga alagang baboy sa mga ganitong lugar dahil nga sa concern natin sa safety ng mga tao. So you are, kumbaga kayo ay nakikipag-coordinate sa local government unit, of course, dito po sa Metro Manila and other provinces para po mapigilan natin. Maharangan. Oo, maharang pa. Yung pagkalat pa. Para hindi na kumalat pa sa buong bansa yan. Kumbaga, ASEC. Tama yun, Drew. Actually, naglagay tayo ng mga checkpoints at madaragdagan pa yung mga ating mga border controls sa buong Metro Manila. Nung nagpulong kahapon ang ating Bureau of Animal Industry at ang ibang mga stakeholders natin, napagkasunduan doon na magdadagdag pa ng mga additional checkpoints. At kagaya ng nabanggit ko nga kanina, merong 4 na trucks na nahuli, na confirm na merong ASF yung kanilang mga dalang baboy, about 169 na yan, na mga baboy na nakondemn na natin. At kung hindi natin yan nakonpiska, ay magdudulot yan ng mas malawakan pa na problema sa ASF. Lalo na sa bandang norte, na kung saan ay marami tayong repopulation program. Naku, sige po, ASEC. At sa mga susunod na araw, hingi po kami sa inyo ng mga update po, ASEC. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Salamat po, ASEC. Good morning, Good morning po, ASEC. Alright, sige. Na si ASEC? Yung linya niya. Yung linya niya. Anuhan na lang natin sa mga susunod na araw. Alright, tayo po ay magbibigay dampo muna sa ilang pong mga paalala dahil ang oras 10 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita. Alright, ihabol pa natin ang isa pang pag-uulat mula sa Senado. Update po sa 2025 National Budget Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Tiniyak ni Senator Grace po na babantayang mabuti ng mga senador ang panukalang pambansang budget kapag isinalang nito sa Bicameral Conference Committee o BICAM kung saan makakaharap nila ang kanilang counterpart sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Senator po, chairperson ng Senate Committee on Finance, nakakuha na sila ng leksyon sa nangyari sa pambansang budget ngayong taon kung saan pinalobo ang unprogrammed appropriations at nasingit ang provision ukol sa paglilipat ng pondo ng GOCCs gaya na nangyari sa PhilHealth. Dapat anyang anumang pagdadagdag ay dapat maging transparent kung ito'y para saan. Sa unprogrammed appropriations, tinutukoy ang allocation sa mga proyekto at programa na nakadepende sa pagpapatupad sa availability ng pondo gaya kung nakautang, nakakolekta ang gobyerno ng bagong buwis na lagpas sa target ng gobyerno. Sa pambansang budget ngayong taon, umaabot sa 731.4 billion ang unprogrammed funds mula sa 281.9 at lumobo umano ito sa BICAM at dito kinuha ang pampondo sa ayuda para sa Kapos sa Kita program na para umano sa nabigong People's Initiative para sa Chacha. Sa panukalang 2025 national budget, 158.67 pesos ang unprogrammed appropriations. Sinabi ni Senator Po na sa BICAM din natukoy na nasingit ang provision na nag-aatas na kunin ng national government ang pondo ng mga GOCCs na siyang ginamit na batayan sa pagkuha sa 89.9 billion pesos na sinasabing excess fund ng PhilHealth.
Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, pinalalagay ng ilang miyembro ng Quad Committee ng Kamara sa whole departure order sina dating presidential spokesman na Harry Roque at may bahay nitong si Myla Roque. Kasunod naman ito ng hindi pagsipot ng mag-asawang Roque sa unang joint public hearing ng Quad Common Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts nitong nakalipas na August 16. Naglabas na rin ang naturang komite ng show cause order laban kay Roque at asawa nito para maobliga ang mga itong dumalo sa susunod na pagdinig. Si Roque nga po ay iniugnay sa ilang illegal na aktibidad ng Pogo, partikular ng Lucky South 99 na ilang beses na rin itinanggi ng dating opisyal at sinabing noong nakapag-meeting siya kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco nung hindi pa illegal ang operasyon ng Lucky South 99. Una nang sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police ang naturang scam hub dahil sa ilang kaso ng human trafficking at iba pang mga illegal na aktibidad. Sa naturang raid nga nadiskubre ng mga otoridad ang ilang dokumentong nag-uugnay kay Roque sa isang dating male pageant contestant. Sa naging pagdinig ng Quad Committee noong nakalipas na linggo, nadiin nga itong sina Davao City Representative Pulong Duterte, dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang at asawa ni VP Sara Duterte na si Man Scarpio. Matapos ibunyag nitong si dating Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na ang tatlo ang utak at may-ari ng multi-billion peso shabu shipment na naharang daw ng mga otoridad noong 2018. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 85 katao ang patay sa pag-atake ng armadong grupo sa Rapid Support Forces ng Sudan. Ayon sa mga otoridad, ginawa ng grupo ang pag-atake sa Central Province sa Sennar kung saan pinagbabaril ang mga residente sa isang komunidad habang pinagnanakawan at sinusunog din ang ilang kabayan doon. Kabilang sa mga napatay ang 24 na babae, mga bata at kabataang hindi agad nakalikas matapos mamataan ng paramilitary forces. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ito naman, parang may halong kontrobersya ito, partner Drew. Isang araw lang interview yan. Oo, exclusive natin yun. Exclusive natin yun. Si Carrion. Oo. O eto, nagsalita ng isa pang Filipino gymnast hinggil sa hindi pag-imbita sa kanila sa pagsalubong ng mga Pilipinong sumabak sa 2024 Paris Olympics. Actually, dun sa ano yun nauna yan sa welcome dinner, no? Tama ba yun? Dinner reception. Ayan, sa Malacanang. Of course, nandun si Presidente, yung first family. Batay po sa post nitong si Levi Jung Rui Vivar, nagtanong siya kay Gymnastics Association of the Philippines President, ito yung tinutukoy natin si Yusek Cinda Carrion, hinggil sa mangyayaring pagsalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga atleta at sa welcome parade. Ayan, ha? Gayunman, sinagot siya ni Yusek Carrion na para lamang daw sa mga medalist ang nasabing pagtitipon at hindi para sa lahat ng atleta. Mga medalist natin, sino? Si Carlos Yulo, 2 gold. Si Nesty, tsaka si Ira Villegas. Oo, isang bronze naman yan. So, 4 lang ang sinasabi ni Yusek Carrion. Git pa ni Rui Vivar, nagulat sila nang makita na imbitado ang lahat ng mga Pilipinong lumaban. Itinayo ang bandila ng Pilipinas, sumabak sa Paris Olympics sa mga nasabing kaganapan. Siyempre, full media coverage yun, di ba? O, tas, ay, wala yung mukha ko. So, parang gano'n, no? Una na ibinyag ng 2 pang Filipino gymnast, sina Emma Malabuyo at Alea Finnegan, na hindi sila nasabihan sa magaganap na homecoming dinner at parade. Nako!
Paano yun? Alright, ako eto sa mga nagtatanong po, maidagdag lamang ho natin bago tayo tuluyan nung bumitaw. Ang mga estudyante po sa, Saan Metro yan? Manila na po ito Metro Manila. OB Montessori Center, all Metro Manila campuses, no face-to-face classes. Online. Wala po kayong klase. Colegio de San Juan de Letran, wala rin pong face-to-face classes. Flexible working arrangements po para po sa office operations. Sa Mapua University, no face-to-face classes din. Senior high school at undergraduate. Ang mga empleyado naman po ay mag-work from home. Habang ang Adamson University, wala rin pong klase, face-to-face classes idagdag on ko na rin dyan ang St. Joseph School of Gagalangin dyan sa Tondo, Maynila. Ayan, Tondo, Manila, wala rin pong face-to-face classes. Meron lang silang online para hindi naman masayang yung isa. Actually, ngayon ay natatanaw natin sa ating pong bintana na medyo parang may mausok. Mausok-usok po ang kapaligiran dito po sa bahagi po ng Ortigas Pasig area dito po sa Ortigas Mandaluyong area. Yan po ay smog. So magsuot po kayo ng face mask. Ingat po tayong lahat. Ingat po kayo Lahat po tayo. Lalo yung mga lalabas ho at magtatrabaho po. Lalabas ho ko ng kanilang bahay. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, kami po inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larin. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larin. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita Live. Araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.